Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapatid sa Islam kahit saan kayo naroroon. Tuloy po kayo ulit at paulit-ulit sa ating weekly madras every Friday na ipinagdadasal natin kay Allah na pagpalain niya sa atin at biyayaan niya tayong lahat sa lahat ng minutong binugugol natin sa ating pakikinig. Ang napag-aralan po natin last Friday ay ang pang-siyam na pagsamba ng ating mga puso, na ito ang pagkalugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang antas ng pagkalugod ang napag-aralan po natin last Friday, na kabilang sa napag-aralan natin na ang antas nito ay papasok ka sa paraiso. Papasok ka sa paraiso pag ikaw ay kontento kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon po ay ang pag-aralan natin ay saan po tayo makukontento kay Allah. Saan po tayo makontento kay Allah subhanahu wa ta'ala? Ang sagot ay sa dalawang bagay. Kailangan po tayo makontento sa dalawang bagay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Una ay ar-rida an aqdarillahil mahbuba wal makruha, ang pagkalugod o pagkakontento sa mga kapalaran na galing kay Allah, gusto man ito ng ating mga sarili o ayaw ng ating mga sarili. Minsan mga kapatid sa Islam ay ang dumadaan sa atin na mga pangyayari sa loob ng 24 hours ay nagugustuhan natin, minsan naman ay hindi natin nagugustuhan. Minsan ay masakit, minsan ay mapait, minsan ay masaya tayo, pero ang kadalasan ay lagi ang nangyayari sa atin ay ang gusto ng ating mga sarili. Minsan lang hinahaloan ng Allah ng mga mapapait na kapalaran tulad ng mga pagkakasakit o di kaya mga kalungkutan sa iba't ibang paraan o dahilan para tayo ay makapagpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah, sinabi ni Propeta Muhammad, peace be upon him, inna idhamal jazai ma'a idhamil bala. Sa katotohanan ay ang kadakilaan ng gantimpala ay depende sa bigat ng pagsubok. Kung gaano po kabigat ang pagsubok ng Allah ay ganyan po kalaki ang igagantimpala niya sa atin. Kaya kailangan po maunawaan natin ang mga pagsubok ay hindi po parusa, kundi ito ay pagsubok. Sinusubok lang tayo ng Allah kung hindi ba tayo lalayo, hindi ba tayo bibitaw sa ating pagtitiwala sa Kanya. Kaya ang mga pagsubok po ay kailangan po natin maunawaan na hindi parusa sa atin, kundi ito ay sinusubok lang tayo ng Allah na dapat tayo pumasa sa pagsubok. Kung gaano kalaki ang pagsubok ay ganyan kalaki ang gantimpala. Yun ang ibig sabihin ng hadith na ito. Kung gaano kasakit, ganyan kalaki ang gantimpala. Kaya huwag ka sana mauunahan ng syaitan. Ang syaitan ay pag sinubok ka, pag may nangyaring ayaw ng sarili mo, ay dyan ka na bubulungan ng masama at bubulungan ka ng masama upang mawalan ka ng pag-asa kay Allah subhanahu wa ta'ala. So tunghayan po natin, alalahanin po natin na yun ay kung gaano kasakit, kung gaano katagal, kung gaano kalaki ang pagsubok ay ganyan kalaki ang gantimpala natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna Allah azza wa jalla idha ahabba qawman ibtalahum, at katotohanan sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang Allah na kagalang-galang at kataas-taasan ay pag minahal niya ang grupo ng mga tao ay sinusubok niya sila. Pag minahal niya ang grupo ng mga tao, hindi ibig sabihin ay hindi lang iisa, kundi grupo ng mga tao. Pag minahal sila ng Allah ay sinusubok niya sila. Faman radiya falahu rida
Kaya sinuman ang malugod o makontento ay ipagkakalob sa kanya ang kalugudan ng Allah. Pag naging masaya ka, tinanggap mo na ito ay pagsubok ng Allah, hindi ka nagalit, hindi ka lumayo, ay ipagkakaloob ng Allah sa iyo ang kanyang kaluguran. So pag ipinagkaloob ng Allah ang kanyang kaluguran, sa kanyang alipin ay bubuksan sa kanya ang mga mabubuti sa daigdig at sa kabilang buhay. Waman sakhita falahu sukhat, sinuman ang magalit ay ipagkakalob sa kanya ang galit ng Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah. So tingnan niyo mga kapatid, kung gaano kamiligro na marami tayong mga kababayan, mga kapatid na nagagalit sila sa mga mapapait na kapalaran at nagiging dahilan na sila ay lumalayo. Sila ay bumibitaw sa Islam dahil sa mga pagsubok na isinubok ng Allah sa kanila. So, hindi sila pumapasa sa pagsubok at saka napapasa kanila ang galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga pagsubok mga kapatid sa Islam ang mga pagsubok ng Allah ay lahat mabuti. Ang mga pagsubok ng Allah ay lahat mabuti. Matamis man ito o mapait. Kasi minsan ang pagsubok sa atin ay binigyan tayo ng kayamanan para subukin tayo kung gagamitin ba natin sa tama. Minsan naman ay ang pagsubok sa atin ay pagkapobre para subukin tayo kung hindi ba tayo gagawa ng masama, hihiling ba tayo kay Allah. Minsan naman ay ang pagsubok sa atin ay yung kalusugan natin para tingnan kung gagamitin ba natin sa ikakatuwa ng Allah o hindi. Minsan naman ay ang pagsubok sa atin ay may sakit tayo para tingnan ng Allah kung saan ba tayo lalapit pag tayo ay nagkaroon ng sakit. Hindi ba tayo lalayo kay Allah o hindi? So, iba't ibang kulay ang mga pagsubok ng Allah mga kapatid sa Islam, subalit lahat ito mabuti. Lahat ito mabuti. Bakit lahat mabuti? Kasi lahat may kasabay na purpose ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wala po siyang ginagawang laro. Lahat ng nangyayari sa atin ay may purpose ang Allah subhanahu wa ta'ala na para sa ating kabutihan. Lahat ito may kasabay na awa ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sinubok ka ng pagkaroon ng sakit upang itaas ang antas mo, upang ipatawad sa iyo ang kasalanan mo. So lahat ng mga masasakit na dumadaan sa atin, kalungkutan man o katakutan o pagtatampo, pati ang tusok mga kapatid sa Islam, ay lahat-lahat po yan eraser sa ating mga kasalanan at dahilan na inaangat ang ating antas sa kabilang buhay. Kaya dapat natin maunawaan na ito ay pagsubok na nangyayari sa tao pag siya ay minahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. So diba, hindi tayo dapat nagtatampo, hindi tayo dapat naboboring, hindi tayo dapat nalulungkot sa anumang ipinagkakaloob ng Allah sa atin. Total mga kapatid sa Islam, hindi rin maibalik ang gusto ng Allah na mangyari. Kung gusto ng Allah na mangyari ang sakit, mangyari na may mawala sa atin, may mangyari na ganito ganyan, hindi rin natin yan pwede ibalik. Hindi natin pwede sabihin na huwag po Allah, huwag mo pong gawin yan. Walang taong kaya niyang iwasan ang gusto ng Allah na mangyayari. Kaya sa atin ay tanggapin lang natin at pagpasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi tayo magreklamo. Malugod tayo sa kapalaran na ito dahil may purpose ang Allah sa atin na makakabuti sa atin at hindi rin natin ito pwede mahadlangan. Wala mu'aqqiba li hukmihi, wala ring pwedeng mag-comment sa hatol ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwal alimul hakim, siya ay lubos na maalam, na alam niya ang ginagawa niya. Al-Hakim, na wise, alam niya kung ano ang ginagawa niya. Hindi tayo dapat mag-comment, hindi tayo dapat mag-comment na bakit ito ay ginawa ng Allah, bakit ito ay nangyari sa atin. Nauunawaan lang po natin mga kapatid sa Islam ang purpose ng Allah na mabuti pala pag nangyari na sa atin ang nangyari.
ang mananampalataya ay nalulugod sa lahat ng ipinagkaloob ng Allah sa kanya. Lahat ng kapalaran niya kay Allah, lahat ng nilaan ng Allah sa kanya, mabuti man o hindi, ay nalulugod ang isang mananampalataya. Yun ay kabilang sa mga dakilang pagsamba ng ating mga puso, ang malugod ka sa mga kapalaran na ibinigay ng Allah sa iyo, gusto mo man o hindi. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad, peace be upon him, ajaban li amril mu'min, nakakapaghanga, kahanga-hanga ang sitwasyon ng mananampalataya. Kahanga-hanga ang sitwasyon ng mananampalataya. Inna amrahu kulluhu lahu khair. Sa katotohanan ay ang nangyayari sa kanya ay lahat mabuti para sa kanya. Ganun ang mananampalataya. So, pwede po natin evaluate ang ating sarili. Kung lahat ba ng nangyayari sa atin ay natatanggap natin na ito ay mas mabuti sa atin. Kasi ang Allah ay wise. Ang Allah ay hindi niya tayo inaapi. Kung ano ang makakabuti sa atin, ayon ang ginagawa ng Allah sa atin dahil mas maawain siya sa ating sarili kaysa sarili natin. So, kahanga-hanga ang sitwasyon ng mananampalataya dahil ang lahat ng trabaho niya, nangyayari sa kanya ay, para sa kanya ay lahat mabuti. Walaysa dhalika li ahadin illa li mu'min, at hindi mo yan mahanap sa sinuman maliban sa mananampalataya. Hindi mo yan mahanap sa hypocrite, hindi mo yan mahanap sa kafir, hindi mo yan mahanap sa mushrik. Wala kang mahahanapan sa ganitong katangian, ganitong pag-uugali, kundi ang mananampalataya na kahit anong nangyayari sa kanya ay inaamin niya o pinaniniwalaan niya na ito ay mas mabuti sa kanya. In asabathu sarra o syakar, pag tumama sa kanya ang kasiyahan ay nagpapasalamat. Pag tumama sa kanya ang kasiyahan ay nagpapasalamat. Ano po ang mga kasiyahan na tumatama sa atin? Masaya na tayo pag tayo ay may trabaho, di ba? Lahat tayo may trabaho at buwan-buwan ay kumikita tayo. Lahat tayo malusog at wala tayong sakit. Hindi natin tulad ang mga taong nasa higaan lang. Matagal na sila sinusubok sa mga sakit. So, yun po ay dapat pagpasalamatan natin bilang mananampalataya. Lagi po natin pagpasalamatan kay Allah ang kalusugan natin, ang trabaho natin, ang pamilya natin, ang lahat-lahat. So yun ay mga kabilang sa mga sarra, kasiyahan na pinagpapasalamatan ng mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Fakana khairan lahu, dahil ang kalagayan niya ay pinaniniwalaan niya na ito ay mas mabuti sa kanya. Ibig sabihin, hindi niya ipinagmamalaki. Hindi niya ipinagmamalaki ang kanyang kayamanan, ang kanyang katayuan, kundi ito ay inaamin niya na ibinigay ng Allah sa kanya dahil ito ang alam ng Allah na mas mabuti sa kanya, na ito ibigay ng kanyang kasiyahan. Wa in asabathu darra, pag tumama naman sa kanya ang mga darra, mga kapatid sa Islam, ay sakit o di kaya kahirapan sa hanap buhay, sabar ay nagtitiis. Fakana khairan lahu, dahil ang kalagayan niya ay iniisip niya, pinaniniwalaan niya na ito ang pinili ng Allah sa kanya na mas mabuti. So totoo ang Allah, mga kapatid sa Islam. May mga tao na kung damihan mo ang kanyang kayamanan ay titigas ang kanyang puso at magyayabang. Kaya kung ano ang makakabuti sa kanya, kung ang mas bagay sa kanya ay katamtaman na hanap buhay, katamtaman na kayamanan, ay yun ang ibibigay ng Allah sa kanya. Kasi kung bibigyan ng marami ay alam ng Allah na gagawa ng masama at magyayabang at magiging dahilan na may impyerno siya. Kaya yun lang ang binibigay ng Allah sa kanya. Walaysa dhalika li ahadin illa li mu'min, wala kang mahanap na ganyan, wala kang mahanapan na kahit isa maliban sa mananampalataya. So, kahanga-hanga, mga kapatid sa Islam, ang isang mananampalataya. Kaya kung ano man ang katayuan natin, mga kapatid, kung ano ang katayuan natin sa dalawang ito, kasiyahan man o kalungkutan o masakit, ay evaluate natin ang ating mga sarili kung totoo ba na tayo ay totoong mananampalataya.
So kung ang kalagayan natin ngayon ay kasiyahan, nasa kasiyahan na pagsubok, ay kung tayo ay nagpapasalamat kay Allah, ay totoo nga na tayo ay mga mananampalataya. Kung sino naman sa atin ang napapaloob sa mabigat na pagsubok, may nawala sa kanyang buhay, o di kaya nawala ng trabaho, o di kaya nahihirapan, o ganito ganyan, ay kung nagtitiis. Paano po nagtitiis? Hindi nagrereklamo, hindi nagagalit, patuloy pa rin ang pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nagtatampo. Kaya totoo na ikaw ay mananampalataya. So be ready. Kailangan po natin paghandaan, mga kapatid sa Islam, kasi hindi pwede na hindi tayo subukin ng mga mapapait na pagsubok. Walang taong hindi dumadaan sa mga mapapait na pagsubok. Kaya ano ang ipaghahandaan natin sa Kanya? Ang ipaghahanda po natin sa Kanya ay ang sabar. So paano po magsabar? Magsabar ang dila na huwag magsalita ng masama, magpasalamat kay Allah, magtiis ang puso na tanggapin na ito ay galing kay Allah na may kasabay na mataas na purpose, magtiis na hindi maggawa ng mga masasama ang kaning physical, tulad halimbawa ng kung ano-ano ang gagawin mo sa sarili mo, kung ano-ano ang gagawin mo sa mga anak mo, kung ano-ano ang gagawin mo sa mga kasangkapan mo bilang pagtampo o galit o sama ng loob sa mga pangyayaring ayaw ng sarili mo. So hindi po yan kalugudan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga reaksyon natin, reaksyon ng ating mga salita at trabaho ay nakikita doon kung ikaw ba ay totoong mananampalataya na nalulugod sa mga kapalaran na galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dalangin po natin kay Allah na maging kabilang tayo sa mga totoong mga mananampalataya na pumapasa sa mga pagsubok ng Allah, mga pagsubok man na mabuti o mga pagsubok na mga mapapait.